Twister Fruit Burst, the fruity truth. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisiguro gamot ay laging bago. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Ka-funded, no? Opo. At mga 6 billion pesos po yan. Ang nangyari dyan, nagsumite yung DPWH ng mga projects sa JICA. No? Opo. At binalidate ng JICA yan. Opo. So, whether they will qualify for funding or not, no? So, lahat ng in-identify ng JICA for funding, tuloy-tuloy yan. Wala kaming kinakansela doon. Wala po. Ngayon, baka meron silang binabanggit na may mga ibang project na rinekomenda ang DPWH na hindi tinanggap ng JICA. Dahil sa sabi nila, hindi naman damage ng post-ondoy, ng ondoy or pepeng yan. Opo. So, ibig sabihin po, yung 19 approved negotiated projects, nandyan lang po yung secretary at nandyan din yung pera. Igan, sa katotohanan, hindi lang 19 yan. Ano? Opo. Sa flood control lang, 48 flood control projects ang napondohan, no? Opo. So, 25 contracts niyan, tapos na, no? Okay. All over Region 1, 2, 3, at saka hanggang 5. So, ongoing po itong mga proyekto ito, So, Secretary? tuloy-tuloy yan. Wala kaming pinipigil dyan sa mga projects. Okay. So, bilang water czar, kailan ho magsisimula yung dredging nyo dito sa Pampanga po, no, Secretary? Oo. Igan, nag-mobilize na kami ng Opo. 4 na dredgers for Pampanga and 3 for Bulacan at isa doon sa Lapas, Tarlac River. Opo. Mga magkano po ito abutin, Secretary, ang gastos dito? Well, ang equipment naman pag-aari na ng DPWH. Okay. So, ang aming gagawin na lang maintenance at saka fuel. Mga 23 million for the next 3 months hanggang December yan. At napondohan na yan. May pondo na yan. Opo. Secretary, sabi ho ng isang eksperto, parang temporary lang daw ho ito at dapat pagtuunan yung ating climate change. So, paano po nyo ipapaliwanag itong proyektong ito na magde-dredge nga daw po, pero tuloy-tuloy lang po yung ganitong uri po ng mga lagay ng panahon? Tama yan, Igan. No? Kaya ang aming panukala at sabi nga ng Pangulo, dapat integrated yung ating programa riyan. No? So, dapat useless kasi masyado yung flood control kami ng flood control sa downstream, samantalang wala namang ginagawang intervention doon sa upstream. No? Opo. So, ang epekto kasi ng climate change, Igan, yung dating ibinubuhos na ulan ng mga 2 buwan, ibinubuhos ng mga 5-6 na araw lang. Araw lang, oo. Okay. So, hindi kakayanin ng mga river systems. Yan. Okay. Secretary, nung umikot... So, yes. Nung umikot po ako sa Bulacan, ang tanong ho ng mga tao ba't ang tagal daw mawala yung baha? Halos 1 linggo na ho silang baha dyan sa Bulacan at Pampanga. So, ano po ang maipapaliwanag natin dito? Talagang yung dredging lang ang solusyon muna ngayon? Hindi. Ang solusyon talaga dyan, dapat na ituloy yung Phase 2. May Okay. Phase 2 kasi yung Pampanga Delta Project na yan. Ano? Okay. Yung Pampanga Phase 1, no, Pampanga Delta Phase 1, yan yung umabot hanggang Macabebe, no? Ngayon, hindi na ituloy yung Phase 2 noong 2003 dahil tinutulan ng mga opisyalis ng Bulacan. Kaya yung ragasang dumating nitong huli, talagang nabaha yung kalumpit. Pero ngayon po, tutuloy na Kung natuloy sana yung Phase 2, palagay ko, itutuloy nyo ba yung Phase 2, hindi Secretary? ganito pala problema. So, itutuloy nyo po yung Phase 2?
Well, ang usapan namin ni Governor Alvarado, kailangan ituloy na yung phase 2. Babaguhin lang namin yung lawak ng gagawing carriageway ng tubig at tataasan na lang namin yung revetment wall. Okay. Secretary, nasa kabilang linya lang po namin si Pampanga Governor Lilia Pineda. Governor Pineda, good morning po. Good morning, Igan. Opo, at magsisimula daw po yung dredging ng Pampanga River at ito po'y pinapaliwanag nga ngayong umaga ni Secretary Singson. Ano pong reaksyon niyo dyan bilang tinuturing na ina din ng Pampanga ngayon? Igan, nagpapasalamat ako, no? Unang-una kay President Aquino at saka kay Secretary Singson. Yung una lang nating panawagan at tinugon ka agad. Actually, Igan, talagang noong pa, nung bagyong Palpon pa, napag-usapan na namin yan ni Secretary na talagang itutuloy nila. Kaya lang, talagang inuna muna yung pondo nung bagyong Mundoy na mga hindi natapos na proyekto. Opo. So, talagang naka-ano na yan naka-prepare na yan. Kaya nga lang ngayon, nag-aabutan. Pero malaking kapasalamatan namin, Igan, kung hanggang December aabot yung pondo na yon. Talagang napakalaking bagay sa amin. At alam mo, Igan, kami ngayon sa Capitol, meron na rin tayong mga kumpanya na nagdudun. Hindi really pang hinihingi ko, Igan, yung diesel. Pero na nga nag-donate ng 10,000 liters, to. So, meron kaming depo na inano doon na makakatulong din kami sa national government, yung part ng Capitol, para tuloy-tuloy yung pagdedred. Okay. Ano magiging papel nyo dito sa proyekto nito ni Secretary Singson? Pagtutulungan kami yan, lalo na kung halimbawa puno na yung kanilang spoil site, kung saan kinukuha yung materials, kailangan nito magkaroon kami ng isang dump, yung kung saan nila ilalagay yung materials. At kung puno na yung kanilang ipinurchase sa 100 hectares, pwede kaming tumulong o kaya tumulong ang Kapitolyo. Either kahit na bumili kami ng mga pista na hindi ginagamit, para yung inaalis na materials, yung bara, doon na lang nila idadamp, doon nilang ilalagay. So natukoy na anong bahagi ng Pampanga River ang i-dredge na Secretary? Meron, ano na yun, Igan, actually, noon pa yan, after pa ng eruption ng Pinatubo, meron na rin nakababa dyan ng mga kaya lang, Igan, sabay-sabay kasi ang mga sediments na nagpupunta dyan, mga bundok, putik, lupa. Tapos yun naman part ng Coraco Mine, sa mga bundok ng Pinatubo, buhangin naman at may larpa. So talagang nagkikita-kita sila doon, natatambak talaga. Okay. Governor, salamat po. Bantayan po natin itong dredging project po dyan sa inyong lugar, ha? Maraming salamat, Igan. Pampanga Governor Lilia Pineda. Secretary, mensahe ho sa ating mga nanonood ngayon. Well, ang plano ng Pangulo, hindi lang dredging ang intervention. Opo. We have to look at it in terms of an integrated water resource management. No? Opo. Magmula sa pagbagsak ng ulan, dapat tignan natin kung paano natin may imbak yung tubig na yan para yung ating excessive rainfall na nadadanasan dahil dito sa climate change, hindi sabay-sabay bumababa. Okay. Bilang panghuli na lang dun sa pagtanggi nyo na nakansela itong 19 na project, so nakuryente ho ba si Congressman Suarez sa impormasyon na ito? Baka naman may sulsul sa kay Congressman Danny, Suarez. Pero nakausap ko na siya. Kaibigan ko naman niya si Congressman anong nangyari sa Danny usapan Suarez. nyo? So, I guess he has to play his role, no? So, nagkamaling Kaya ako naman, wala naman akong papanigan o basta kami, trabaho lang.